Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Nagbabalik po ang Boxer Shorts para sa mga loyal subscribers nito. Ang ating mga subscribers na hindi bumitaw sa kabila ng estado ng ating programa, nalulubog at lilitaw. Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize. Walang commercial dito. Walang ikangay financial aspect. Handog ko sa inyo, kung sanay na kayo, ay diretsong opinyon, walang halong sarswela. At ngayon, sa balitaktakang Boxer Shorts mga kaibigan, pag-usapan po natin, kilatisin natin, bakit ba kinukumpara ang ating tennis sensation na si Alex Ayala sa ating pambansang kamuo na si Manny Pacquiao. Hindi po maalis nasa headline po, kahit sa natin basahin sa mga periodiko, sa social media, ikinukumpara itong si Ayala kay Manny Pacquiao. Ang unang reaksyon ng marami ay malabo, malayo, sapagkat top tennis player itong si Ayala at boksingero naman si Manny Pacquiao. Parang pinagkumpara mo ang mansanas at saka saging. Magkaibang-magkaiba sila. Pero alam nyo, pag ating kinilatis mga kaibigan, ang istorya, ang kanilang pinanggalingan, ang kanilang impact sa Philippine sports at international sports as a whole, ay meron pong pagkakapareho. Ang tabas ng istorya ni Ayala at Manny Pacquiao. Meron tayong nakikitang tatlong rason, 3 reasons, why Ayala is being compared to Pacquiao. Yan po ang ating hihimayin sa edisyon ng Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts, Attorney Ed Tolentino, kasama pa rin po ninyo. Narito ang tatlong rason kung bakit ikinukumpara si Alex Ayala, ang ating bagong tennis sensation, sa ating pambansang kamuo na si Manny Pacquiao. Ang ating number 3 reason, mga kaibigan, yung tinatawag nilang humble beginnings, yung kanilang pinagmulan. Talagang they started from scratch, mga kaibigan. Alam nyo, istorya ni Alex Ayala at age 4, siya po may hawak ng raketa at tinuruan ng kanyang lolo na maglaro ng tennis. Mahirap po ang naging simula ni Alex Ayala sapagkat salat po sa torneo ang Pilipinas pagdating sa tennis. We have produced our share of tennis stars, pero mabigat po, walang regular na tournament dito sa ating lokal na tennis. Nandiyan ang Philippine Columbian Association, yung PCA Open, since 1982, pero hindi po siya talaga all year round na tournament. Talagang medyo salat. At sabi nga po ni Alex Ayala, wala siyang masyadong equipment. Naglalaro siya sa isang basketball court na kinonvert lamang into a tennis court. Hindi nga siya makatras ng todo kasi tatama siya doon sa goal ng basketball. Ganyan din po si Manny Pacquiao, mga kaibigan. Talagang hirap din ang kanya naging simula sa kanyang sport na boxing. Around 12 years old, nang siya magsimulang matuto magboxing, tinuruan siya ng kanyang tiyuhin. Now, ito magandang anggulo dito, mga kaibigan. Mas mabigat po ang pinagmula ni Manny Pacquiao. Si Alex Ayala, kahit papano, had the full support ng kanyang pamilya. Iginapang siya ng kanyang pamilya kahit na mahirap kumalap ng pondo para sa mga foreign tournaments, para sa mga overseas school academies, magastos po yan. Pero iginapang siya ng kanyang pamilya at sinuportahan. Si Manny Pacquiao, mas mabigat ang kanyang humble beginnings, mga kaibigan, sapagkat ang mamang ito ay inabandon ng kanyang tatay. He was left by his father. Naglayas yan sapagkat wala nang makain. Pinasok niya ang boxing sapagkat ito lamang ang kanyang susi para makawala sa tanikala ng kahirapan. So, mas mabigat po yung dinanas ni Manny Pacquiao. In fact, Manny Pacquiao would recall na nung siya bago pa lamang sa pro boxing, para ma-meet niya ang timbang, siya naglalagay ng mabigat na bagay sa kanyang shorts para bumigat ang kanyang timbang at hindi siya ma-disqualify. Sapagkat pag sobrang baba ng timbang mo, pwede kang ma-disqualify sa laban. So, iyan po ang naging problema ni Manny Pacquiao. Talagang mas mabigat ang kanyang kinaharap. Si
Alex Ayala, kung sakaling hindi siya nagsucceed sa tennis, marami siyang alternatibo. Pwede siyang mag-aral, marami siyang pwedeng gawin. Si Manny Pacquiao ay walang alternatibo. Kailangang maging successful siya sa boxing sapagkat kung hindi, wala siyang patutunguhan. Yan po ang katotohanan ng kinaharap ni Manny Pacquiao. Pero sa kabila ng kanilang dinanas, early in their careers, naging successful po si Manny Pacquiao at si Alex Ayala. Yan ang ating number 3 reason. Pumunta naman tayo sa ikalawang rason kung bakit kinukumpara si Alex Ayala at si Manny Pacquiao. At narito naman ang ikalawang rason kung bakit kinukumpara si Alex Ayala sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ang rason na ito ay ang kanilang impact sa international sporting arena. Si Manny Pacquiao, alam po natin, yan po ay 8th Division World Boxing Champion. 8 world titles in as many weight classes. Wala pang nakakagawa niyan sa kasaysayan ng pro boxing. In fact, ngayon, kahit sa age 47 na, nagbabalik si Manny Pacquiao looking to win another world championship. Now, si Alex Ayala, mga kaibigan, wala pa siya nakukuhang world title sa tennis. To clarify, mga kaibigan, wala pong world titles ang tennis. Hindi katulad ng boxing. May mga world titles. Ang world titles na kinukonsidera sa tennis ay ang 4 na Grand Slam tournaments. Ito po yung Australian Open, French Open sa Roland Garros, ang Wimbledon, pinaka-prestigious, and of course, ang US Open. Yan po ang parang pinaka-world title na sa tennis. Pag nakuha mo yung 4 na yan, kahit na sa 4 na yan, lalo na kung Wimbledon, talagang kasama ka na sa history ng tennis. So, inaamin ni Alex Ayala, malayo pa siya sa mga na-accomplish ni Manny Pacquiao. Bagay na totoo, mga kaibigan. Pero, na nga po, tinutumbok po ni Alex Ayala ang isang unprecedented run sa tennis. Nagiging trailblazer siya ng Philippine tennis. Sapagkat, aminado tayo, may mga previous stars na tayo sa tennis. Nandiyan si Felicissimo Ampon na pumasok sa quarterfinals ng French Open back in the 1950s. At nandiyan si Manny Tolentino, si Dayan Castillejo, nandiyan si Felix the Bionic Boy Barrientos. Pero iba yung impact ng Ayala kasi nakatawid na siya Hindi na siya pang local, hindi na siya pang Davis Cup, hindi na siya sa regional level. Ito, pumapasok na siya sa world stage sapagkat siya po ay rank top 20 na sa Women's Tennis Association o WTA. Nakuha na niya ang kanyang unang WTA title diyan po sa Washington Open. And of course, nakapasok siya sa round of 16, sa 4th round ng prestigyosong Wimbledon tournament. Alam niyo si Felicissimo Ampon is on record as the first Filipino to make the quarterfinals of a Grand Slam tournament. Ito po yung French Open sa Roland Garros back in the 1950s. Pero mas mabigat po yung accomplishment ni Ayala sa Wimbledon kung saan nakapasok siya sa round of 16. Sapagkat ngayon po ang tennis ay open era na. Yung kay Ampon nagawa niya before tennis became an open sport in 1968. Para po yun yung maintindihan, before 1968, mga amateur lang ang pwedeng sumali sa mga Grand Slam tournament. Yung mga professional ay may sariling torneo. Parang dun sa basketball, naalala po ninyo, yung 1992 Barcelona US Dream Team, dun pa lang sumabak yung mga professional sa Olympic basketball. Wala nang barrier between professional and amateur. So mas mabigat ang competition. Sa tennis po, noong 1968, binuksan na para sa mga professional ang tennis. Kaya nga ang tawag dito, US Open, Australian Open, French Open, kasi open na to everyone, to professionals and amateurs. Nandiyan po sa teritoryong iyan, si Alex Ayala. She is playing in the open era of tennis. Mas mabigat ang competition dito. Mas mabigat po, mga kaibigan. And she is doing well. Batang-bata pa si Alex Ayala, and many believe that she will eventually nail or win
at least one, if not many, of the 4 major titles. Yung pong US Open, Australian Open, Wimbledon, at French Open. Yan po, kaya open ang tawag yan eh. Open na kasi open to everybody starting in 1968. Kaya mabigat yung accomplishment ni Alex Ayala. The first Filipino to make it to the round of 16 in the Wimbledon sa open era ng tennis. Yan po ang kanyang tinutumbok. At nagsisimula pa lamang ang istorya ni Alex Ayala. Of course, kung magkakaroon ka ng idol, abay Manny Pacquiao na. Sapagkat yung Manny Pacquiao talagang set the standard. Pero si Ayala, siya lang po nakakagawa nito sa mga Filipino tennis players. Kumbaga siya ay pioneer to go this far sa Philippine tennis. Si Manny Pacquiao, may mga sinundang yapak na yan. Flash Elorde, Pancho Villa, Severino Garcia, may mga sinundang yapak si Manny Pacquiao. Si Ayala ay gumagawa ng kanyang sariling iyapak. Yan po ang kanilang impact sa international arena. At ngayon, ang number 1 na rason kung bakit kinukumpara si Ayala kay Manny Pacquiao ay kitang-kita mga kaibigan ang kanilang karakter na ipinapakita sa kanilang sporting arena. Tennis courts para kay Ayala at boxing ring naman para kay Manny Pacquiao. Itong si Alex Ayala, manalo, matalo, very, very humble. Wala siyang iniinsulto na kalaban. Kahit yung mga tennis analysts na nagsasabing sing bagal ng pedicab ang serve ni Alex Ayala, she takes it as a challenge. Kumbaga, no hard feelings. She takes it as a challenge. So napakaganda ng pundasyon ng karakter ng batang ito. At ito ang dahilan kung bakit napapamahal ang mga tennis fans sa kanya. Because they see in Alex Ayala hindi lamang a great tennis player. They do not only see the passion, they see the character behind the player. Si Manny Pacquiao, mga kaibigan, iyan po talaga ang kanyang reputasyon sa loob ng boxing ring. Alam nyo, napaka-brutal ng boxing. Napakaraming trash talker dyan. Pero si Manny Pacquiao, mga kaibigan, inside the boxing ring, he remained a gentleman throughout. Naalala ko si Adrian Broner, mga kaibigan, nung makalaban si Manny Pacquiao, talagang tinatrash talk niya si Manny Pacquiao. Kasi sabi nga niya, siyempre, gusto kong ibenta ang aming laban. Ang sabi ni Adrian Broner, paano ko may bebenta ang labang ito? Ang dami ko ng trash talk, ang dami ko ng pang-insulto kay Manny Pacquiao. Nakangiti lang yung Filipino boxer. Smile lang, hindi pumapatol sa kanyang mga trash talking, sabi ni Adrian Broner. At yan po naging ehemplo ni Manny Pacquiao. Naalala nyo kay Antonio Margarito, binubugbog na niya, halos maawa siya. Halos itigil niya ang pagsuntok sapagkat naaawa siya. Ninervous niya si Freddy Roach at sinabi, kung mo gagawin yan, delikado sa boxing yan. Hanggat hindi tapos ang laban, huwag ka maawa. Pero yan po ang ehemplo na itinatag ni Manny Pacquiao sa boxing. You do not need to be a trash talker. Let action speak louder than words inside the boxing ring. Ang trash talking ni Manny Pacquiao ay hindi sa kanyang pananalita. Dinadaan niya sa kanyang left straight. Yan po ang maganda sa dalawang sporting icons natin, mga kaibigan. They are carrying the Philippine flag and they are carrying it mighty and with a whole lot of pride, mga kaibigan. Kumbaga, hindi tayo napapahiya sa kanilang pag-uugali diyan sa kanilang sporting arena. They are very respectful, talagang maganda ang kanilang mga karakter, at tama lamang na maging idolo ng mga sports fans. Mapa-tennis fan ka o mapa-boxing fan ka. Yan po, mga kaibigan, ang tatlong rason kung bakit sa tingin natin kinukumpara si Alex Ayala kay Manny Pacquiao. Good luck kay Alex Ayala sapagkat nagsisimula pa lamang ang kanyang pag-akyat, ang kanyang istorya. Si Manny Pacquiao naman ay naghahanap na ng final chapter sa kanyang illustrious boxing career. May this final chapter be a glorious one for our top man. At yan po ang edisyon ng Boxer Shorts for today. Muli, maraming salamat po sa mga subscribers natin na hindi bumibitaw dito sa ating munting YouTube channel. Alam niyo, lulubog at lilitaw lang tayo. Nakakagawa tayo ng konting episode ngayon sapagkat nagkaroon po tayo ng break sa trabaho.
Pero maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa Boxer Shorts. May mga binabago tayo mga kaibigan, may mga balak tayong i-introduce. We're thinking of discussing also yung mga issues sa NBA o National Boxing Association. Sapagkat nakakatanggap tayo ng request kung pwedeng i-analyze yung mga issues sa NBA. We'll give it a serious thought mga kaibigan. Until then, mag-ingat po tayo. Medyo unpredictable ang panahon. And let's pray for the safety of our countrymen na talaga naman pong nabiktima nitong paulit-ulit na habagat. Mag-ingat po tayo lahat. God bless everyone. Ako po si Attorney Ed Tolentino at ito ang Boxer Shorts. Walang personalan, buntalan lang.